Magandang araw. Kumusta kayo? Ako ay si Carol. At ako naman ay si Robert. And I am Rowie, and welcome Come to our channel! Good morning, good morning, good morning. Nandito ako ngayon sa optical care. Yung doktor sa mata. Augenarzt sa German, di ko alam sa English. Nakalimutan ko na. May problema ako sa mata and kailangan kong magpa-check up. So galing niya ako, sabi sa akin is, alam niyo yung merong puti na dun sa puti niyo may puting parang umuumbok. Sabi niya sa akin, ganun din daw sa mata. Katulad ko niya, may mga callows kayo sa kamay na sa sobrang sipon, may kakaroon ng callows. Ganun din nagkakaroon daw din sa mata kapag maraming sunlight na pumapasok sa mata mo. Kaya umuumbok daw. Hindi naman daw yun masama, hindi daw yun kailangang operahan kasi normal daw yun kapag nga madaming sunlight na pumapasok. Inooperahan lang daw yun kapag yung white is pumunta na dun sa puti, dun sa black na apektuhan na yung tingin mo. Kaya yun, wala daw akong dapat i-worry. Kaso nag-worry ako kasi 4 years ago, maliit lang siya, tapos ngayon malaki na siya. Kaya minsan ayoko sa mga doktor dito kasi iniintay nilang, alam mo yun, lumala bago nila gagamot. Hindi katulad sa Pinas kapag may pera ka, di ba? Kung gusto mong magpagamot, gagawin nila kung ano yung gusto mo. Dito, dahil nga libre. Hindi naman libre kasi nagbabayad naman ako nagbabayad kami dito ng insurance, parang universal insurance yung gamit namin. Pero hindi pa rin kasi ang ganda ng my opinion hindi pa rin, mas maganda pa rin talaga sa Pinas magpagamot. Yun nga lang, mahal. Anyway, magpapacheck ako, magpapupunta ako sa ibang doktor. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng linaw yung isip ko. Nag-grocery na ako pangkain ko mamaya. Wala si Carol ngayon, first day niyang wala sa trabaho. So, siguro mga 2 weeks siya mawawala. Hindi ko alam kung ilang days siya hindi pwedeng, hindi kami makakapag-meet dahil sa work niya. Kasi conflict yung schedule. Pag lalabas na sa work, ako is tulog na, gabi na. And so in short, pang night shift siya. Night shift. No, afternoon shift. Yeah, walang time magkita kasi pagtulog ko, pagdating ko ng bahay, is siya naman isa sa work. And yun. Anyway, nag-grocery nga ako ng pagkain ni Flynn for 1 week. And ayun, may itlog, tapos yung pagkain ko for today. Yun nga, nag-worry ako dun sa mata ko kasi medyo lumaki yung parang callows dun sa puti. Pero wala daw akong dapat i-worry. Yun nga lang ang ayoko sa mga doctors dito. Masyado silang kampat, hindi katulad sa Pinas. Kasi sa Pinas, di ba nagbabayad ka? So gagawin nila lahat ng procedure na gusto mong gawin. Basta nagbabayad ka. Dito kasi hindi. Masyadong maarte. Nakatingin na naman yung mga German sa akin na nagbablog ako. Anyway, yun. Nawala na naman ako. Basta merong nagtitingin sa akin na nawawala ang concentration ko. Yun. Sana hindi lumala. Ang sabi sa akin, iintayin niya pa daw pumunta dun sa itim bago daw niya operahin. Kakaloka. Hindi ba? Bakit iintayin niya pa lumala kung pwede naman operahin? Kaya pupunta ako sa ibang doktor. Magpapa-schedule ako ulit. Wala akong pasok ngayon. Ay, hindi, may pasok pero dito lang sa Baham office. Kailangan maglinis. Ang dumi ang kalat ng kitchen namin. Check! Hindi pa naliligpit yung mga hinugasan kagabi. So, yan. Ang aking pinamili. Ang aking marmalade. Tapos pagkain ni Flynn na pang 1 linggo. Yung ganito. Ito,
ang pinapakain ko sa kanya is hindi na beef kasi pag beef, napansin ko kinakati siya. Sabi ko, bakit siya kamot ng kamot? Ganun ang kalmot ng kalmot. Sabi ko, wala naman pulgas kasi chinek ko yung buong katawan niya. Wala naman siyang pulgas pero kalmot ng kalmot. Sabi nung kaibigan ko, I think na-mention ko na din yun sa inyo, di ba? Baka allergy sa food. So, sinimula nung pinalitan ko yung pagkain niya ng chicken na lang, hindi na beef. Hindi na siya kinakati. So, yan. Halos parati ako may ganito. Kasi, kapag ako nagugutom, minsan, di ba, gutom ka na wala kang makutkot sa ref, ito yung kinakain ko with rice. Mackerel. Sardinas, in short. Yan. Anyway. So, maglinis muna ako and then mag-work and then mag-chicken tayo ulit mamayang hapon. Complain. So, alas 5 pa lang, sobrang dilim na para ng alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi. Pinapalakad ko si Flynn kasi kakatapos ng aking work. And kailangan niya lumabas, kailangan niya umihi. Lahat na lamang niya inaamoy, tingnan mo, lahat niya inaamoy. Buti na lang, naturuan ko na siya na hindi ko wag kakain ng ng nasa lapag, ng mga nasa kalsada. Kasi dati, nung hindi pa siya marunong, nung sobrang tuta pa siya, lahat ng nakikita niya, kinakain niya sa labas. Nagka-LBM, nagka-problema siya sa tiyan. And yun, since then, tinuruan ko siyang wag kakain. Yun. Mahirap turuan, mahirap i-train, pero sana yan lang. Tiyagaan, papunta na ako ng bahay. Pauwi na tayo ng bahay, ang lamig. Alam mo, pag nagbablog ako, tapos nakalabas yung kamay, parang yung kamay ko is nag-freeze. Sobrang lamig. Anyway, kumain na din ako. Nag-dinner na ako. And, yan, anong tawag dito? Nagkwentuhan na rin kami ni Carol sa phone, and si Robert is kasama si Mirko. May pinuntahan yata silang museum, hindi ako sumama kasi pagod. And tomorrow, kailangan may pasok na naman. Ay, kalokang buhay. Saglit lang. Kunin ko aking susi. May wagang susi.